Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-58 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Sinumpa. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa kabanatang ito, ang mga pamilya ng mga bilanggo ay tuliro at balisa at patuloy na hinahanap ang hustisya para sa kanilang mga kaanak. Nasa gitna ng pangamba at pagdurusa ang mga tao dahil wala silang makapitan na malakas para mabigyan ng katarungan ang kanilang mga mahal sa buhay. Isinisisi ng ilan sa kanila ang lahat ng ito kay Ibarra. Sumapit ang hapon at dinala ang mga bilanggo sa isang kariton na pinalibutan ng mga kawal. Sa lahat ng mga bilanggo ay pangalan lamang ni Ibarra ang walang tumatawag. Sa halip, pinaratangan siyang duwag at sinumpa ng mga tao pati ang kanyang nuno hanggang siya ay tawagin na nilang erehe at dapat mabitay. Pinagbato pa siya ng mga ito habang natatandaan niya ang kwento ni Elias tungkol sa babaeng nakakita ng ulong nakabitin sa punong kahoy. Walang gustong dumamay kay Ibarra kahit si Sinang ay pinagbawalang umiyak ni Kapitan Basilio. Ramdam na ramdam ni Ibarra ang pagkawalay sa inang bayan, pag-ibig, tahanan, kaibigan at magandang kinabukasan. Sa huli, umalis si Piloso Potasio at natagpuan siyang nakahandusay sa pintuan ng kanyang bahay kinabukasan. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Ang mga pamilya ng mga bilanggo ay tuliro at balisa. Patuloy na naghahanap ng hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay habang isinisi ng ilan ang nangyari kay Ibarra. Nang sumapit ang hapon, dinala ang mga bilanggo sa isang kariton na pinalibutan ng mga kawal. Si Ibarra ang tanging walang tumatawag sa pangalan at sa halip ay pinaratangan siyang duwag at sinumpa ng mga tao. Tinawag si Ibarra ng mga tao bilang erehe at hinatulang dapat siyang mabitay. Binato siya ng mga tao habang naaalala niya ang kwento ni Elias tungkol sa babaeng nakakita ng ulong nakabitin sa punong kahoy. Walang gustong dumamay kay Ibarra. Si Sinang ay pinagbawalang umiyak ni Kapitan Basilio. Ramdam ni Ibarra ang matinding kalungkutan dahil sa kanyang pagkawalay sa bayan, pag-ibig, tahanan, kaibigan, at magandang kinabukasan. Sa huli, umalis si Piloso Potasio at kinabukasan ay natagpuan siyang nakahandusay sa pintuan ng kanyang bahay. Mga mahahalagang tauhan. Ibarra, siya ang pangunahing tauhan na walang gapos ngunit nasa pagitan ng dalawang kawal. Pinagbuntunan siya ng galit ng mga tao at tinawag na erehe, duwag at dapat mabitay. Nasa kalagitnaan ng pangamba, wala siyang naramdamang suporta mula sa mga tao. Don Filipo, isang bilanggo na bagaman nasa kalagitnaan ng mapait na sitwasyon ay nanatiling kalmado at nakuha pang ngumiti at batiin ang kanyang asawa, Doray. Asawa ni Don Filipo na nagpakita ng pagmamahal at pagkabalisa sa kanyang asawa nang siya ay yakapin ngunit pinigilan ng mga sibil. Kapitana Tinay. Ina ni Antonio, isa sa mga bilanggo. Lubos siyang nag-aalala at nagdadalamhati para sa kanyang anak, Alperez. Nagdagdag ng bantay at inutusan ng mga kawal na bantayan ang mga bilanggo. Kura! May sakit at tumangging makipag-usap kahit kanino. Andong, isa pang bilanggo na napaiyak nang makita ang kanyang biyanan. Biyanan ni Andong. Isang matapang na matanda na ipinangalandakan na bago ang salawal ng kanyang manugang, dahilan kung bakit ito hinuli. Sinang, kaibigan ni Ibarra, pinagbawalang umiyak ng kanyang amang si Kapitan Basilio. Piloso Potasio, ang matalinong tao na namatay pagkatapos masakisihan ang mga pangyayari. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang tagpuan ng kabanatang ito nagaganap sa mga lansangan ng San Diego kung saan ang mga bilanggo ay inilabas mula sa kulungan at isinakay sa kariton. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Tuliro, naguguluhan o walang kapayapaan ng isip. Tribunal, hukuman o korte. Biyenan, magulang ng asawa. Alperez, mataas na opisyal ng mga kawal.
nagpupuyos, nagngingit-ngit o galit na galit. Erehe. Isang taong itinuturing na lumalabag sa pananampalataya ng simbahan, bakol, lalagyan o basket na gawa sa kawayan o iba pang materyales, balabal, makapal na damit na nakasuot sa katawan bilang proteksyon sa lamig. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng kawalang katarungan sa lipunan, kung saan ang mga walang kapangyarihan ay walang magawa upang ipagtanggol ang kanilang mga mahal sa buhay. Si Ibarra, kahit hindi pa napatunayang may kasalanan, ay agad na hinatulan ng mga tao, nagpapakita ng mabilisang paghusga na batay lamang sa galit at takot. Sa gitna ng krisis, ang pagmamahal ng pamilya ang nananatiling matibay, ngunit ito rin ay nasusubok sa harap ng malaking pagsubok. Ang kabanata ay nagtuturo na ang pananagutan ay dapat itakda sa tamang mga tao at hindi sa mga inosenteng napagbintangan lamang dahil sa galit ng bayan. At diyan nagtatapos ang ika-58 kabanata ng Noli Me Tangere, ang sinumpa. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.